Anong ginagawa mo rito? Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang magpapakita rito sa akin na ganyan ka. Ang tigas ng ulo mo. Anong ginagawa niyo rito? At may kasama ka pa. Hindi ba ikaw nahiya sa sarili mo? Ha? Ma, paano po? Ma, patawarin mo na po ako. Na hindi ko na po kaya itago ito. Sana po mapatawarin po ako. Miss na po kita. Hindi kita matatanggap. At hindi kita kailangan dito. Kaya pwede ba? Tigilan mo yung drama mo. Dahil kahit kailan, hindi kita matatanggap. Tita, alam ko po hindi madali para sa inyong magdesisyon pero sana mapatawad niyo po si Cedric. Hindi po maganda ang kalagayan niya ngayon kaya kailangan niya po tayo. Kailangan niya po ng aagapay sa kanya. Sino ka? Hindi ko hiningi ang opinion mo. Kaya manahimik ka! Ate, ano nangyari dito? Kauwi lang ang anak mo. Pinapagalitan mo agad? Partner po ako ni Cedric. May nararamdaman po siya ngayon. Meron siyang HIV. Pero kahit ganun po, mahal po namin ang isa't isa. Tinanggap ko po siya. Kahit ganyan yung kalagayan niya. Kasi kailangan niya po ako. Tingnan mo. May sakit ka pa? Tingnan mo yung kababuyan na ginawa mo. Kaya talaga hindi talaga kita matatanggap. Ang bababoy nyo! Kaya mabuti pa. Ha? Lumayas ka na. At huwag ka na magpapakita sa akin! Umalis ka na! Ate! Hanggang ngayon ba hindi mo matanggap yung anak mo? Di ba yung umamin ako sa'yo dati na bakla ako? Tinanggap mo ako ng buong buo. Naging maayos tayo. Yung sariling dugot laman mo pa kaya, hindi mo kayang tanggapin? Ate, may sakit ang anak mo. Alam kong mahirap sa magulang ang marinig na may sakit yung anak. Normal lang magalit. Normal lang umiyak. Pero pwede natin dahan-dahanin. Para matanggap mo. Walang ibang tatanggap sa anak mo kundi ikaw. Hindi ako, hindi yung ibang tao. Ikaw mismo. Dahil ikaw ang kailangan ng anak mo ngayon. Ikaw ang unang yayakap sa kanya. Sana maintindihan mo yun. Ikaw, Jody, kapatid kita, kaya tanggap kita. Pero ibang sitwasyon niya, Jody. Sana naiintindihan mo ako dahil ina ako. Hindi mo alam kung anong nararamdaman ko para sa anak ko. Kaya huwag mo sabihin sa akin na hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Yun na nga, ate. Kapatid mo ko. Kapatid mo lang ako. Pero anak mo to. Ikaw ang nagdala sa kanya ng 9 na buwan. Dugot laman mo siya. Makaduktong ang buhay niyo. Tanggapin mo na siya. Kailangan ka niya. Ate, huwag mo na sana dumating sa punto na huli na yung lahat. Yung pagkapatawad, isa puso mo na. Ate, mahirap yung sitwasyon niya ngayon. Walang ibang yayakap sa kanya, ikaw lang. Hindi yung kasalanan ng pagiging bakla. Yung kasalanan, yung mga taong papanghusga. Kaya ito na yung panahon. Tawarin mo na yung anak mo. At tawarin mo na siya. Sige na, ate. Huwag ka na ipagtanggap mo sa akin. Tuloy mo din tanggapin siya. Yung anak mo. Dahan-dahan. Pero matatanggap mo din siya ng buo. Tita, tama na po. Kung di po kayang tanggapin ni Mama, aalis na lang po kami. Hindi. Di ka alis. Ate, di ka ba naawa sa anak mo? Kailangan ka niya ngayon. Kailangan niya tayo. Ate, huwag ka nang matigas. Alam kong mahal na mahal mo yung anak mo. Ate. Cedric, anak. Patawarin mo ako. Sinusgahan ko pagkatao mo.
Ako na nanay mo ang dapat nakakaunawa at nakakaintindi sa'yo. Pero ako po yung nagdiri sa'yo. Tawarin mo. Hayaan mo, anak. Ngayon, na-realize ko na dapat sa kalagayan mo, ako ang dapat makaunawa at tumulong sa'yo. At sa'yo, Mel, dyan, salamat kasi tinanggap mo yung anak ko kahit alam mo may sakit siya. Pero huwag ka mag-alala, anak, tutulungan kita. Ipapagamot kita hanggang sa gumaling ka. Kaya natin to. Tutulungan ko kayo. Tutulungan kita. Salamat sa'yo, Menjan. Salamat. Kaya natin to, no? Ako pong bahala kay Cedric. Tutulungan ko po siya. Kahit ano man pong maging karamdaman niya, ako pong bahala sa kanya. Pangako ko po, tita. Hindi ko po siya iiwan. Hindi ko po siya pababayaan. Iingatan ko po siya, tita. Paano